Rachel at Fatima po, nasa tubig. Kasama yung lalaki gustong kumbidap kay Fatima. Gawin mo ng 50 million pesos yung patong sa ulo ni Norman. Obit, may pulso pa siya. Ayun! Manong, tulungan niyo po ako. Nalunod yung anak ko. Hindi! Binigo ko si Mercy. Binigo ko yung anak ko. Binigo ko yung nanay ko. Huwag mo naman sisiin ang sarili mo. Wala kang kasalanan sa mga nangyari. Wala na ang pakialam sa buhay. Dahil wala na itong silbi. Wala na yung pamilya. Wala na. Norman, patuloy pa rin kami maghahanap sa anak mo, kay Fatima. Sana, huwag kang mawalan ng pag-asa. Jane, ikaw na munang bahala kay Norman. Wala siya sa kanyang tamang pag-iisip eh. Baka kung ano magawa niya sa kanyang sarili. Hanapin lang namin si Fatima. Tom, Pido, samahan niyo ako. Hoy, kayo, sumama na rin kayo. Babagsakan kanila, papahirapan ng mga makapangyarihan. Pero pag nasa baba kanila, para kalang langgam na tali na tapakan. Nilahin kanila hanggang mawala ng pag-asa at makakapitan. Ganda na ba ang kapalaran ng bawat isa? Sa uli, gustong mangarap hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Kahit mahirapan na gawin sa lipunan, puro sabihin, pinipilit ko pa rin naabuti. Alam ko na madaming pagsubok ang dadaan, kahit nakapatayan man sa atin nakapay. Kaya di ka mababayaan, di maglaban, hahawakan ang kamay. Ako'y maninindigan para sa lahat, kahit kahit kung napusisya'y mailang. Di mapipilian, di lumigilan, pinalaban ko pa rin ang damahan. Sisipong susuko, lahat, kahit na Sampung ulit kong ibabalik sa'yo ang sakit, Norman. Tinanggalan mo ako ng pagkakataong maging asawa. Aagawin ko sa'yo ang pagiging ama kay Fatima. Dito. Kapobet! May bangkay sa banda dito! Ha? Arlo, tulong mo ako! Ano sa tingin mo nangyari dito? Mukhang nalulunod to, Kapobet!
Yan! Yan yun! Yan yung damit na lalaki kumuha kay Fatima. Sigurado ka, Rachel? Oo! Hayop ka! Bakit mo dinama yung anak ko? Nasaan siya? Hayop ka! Sabihin mo sa akin, nasaan siya? Ah! Norman! Nasaan siya? Nasaan yung anak ko? Ah! Ah! Nasaan yung anak ko? Ah! Bea. Hindi ko na maalala yung huling nakita kong tunay na masaya si Fatima. Hindi ko na nga rin maalala kung kailan tayo huling naging masaya. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan natin pagdaanan to. Basta tama naman tayo, di ba? Wala naman tayong maling ginagawa. Pero hindi ko maintindihan kung bakit kailangan tayong makaranas nito eh. Bea, kung umalis na lang kaya tayo, iwan na lang natin lahat ng kamalasan na to. Naririnig mo ba sarili mo? Nak, maliwanag pa, sumasyat ka na. Gusto ko, papi? Tara. Tabayan mo ako. Hindi, anak. Di ba, di na ako umiinom. Kasi, masyadong maraming masamang alaala. Di ba, papi? Kaya ka nga umiinom para makalimot ng mga masamang alaala. Di ba ganun yun? Gusto mong iwan yung mga kaibigan natin? Kung kailan kailangan nila tayo? Bea, wala nang nangyayaring mabuti sa atin. Lagi pa tayo nasa panganib. Ayoko naman ng ganito. Ayoko ng ganito para sa atin. Hindi naman ako papayag, no? Alam mo, kung yan ang gusto mo, hindi kita pipigilan. Pero hindi ko kayang iwan sila, Kuya Norman. Norman! Pinaririnig niyo. Hindi pa magsabi. Hindi ako pakikinggan niyo. Sa mga oras na to, wala siyang pakikinggan. Wala si Marcy. Nasaan ka na?
Kaya naman si Fatima. Sorry, Norman. Mabet, alam ko at naintindihan ko na napakahirap ng pinagdadaanan mo. Parang pamilya ng turing mo doon sa mga kasama mo. Pagkawala ni Fatima, alam ko masakit sa iyo yun kasi anak siya ng matalik mong kaibigan. Alam mo, Mabet, nung nalaman ko na may cancer yung nanay mo, ganyan din yung pinagdaanan ko eh. Dinadaan ko lang sa inom. Kasi masakit. Tsaka hindi ko matanggap. Nandito lang ako. Nandito lang kami. Suko na ako. Hindi ka sasuko. Wala na si Mercy. Wala na rin yung anak ko. Wala nang saysay yung buhay ko, Jane. Kaya suko na ako. At nung mawala yung nanay mo, mas tinodo ko pa yung pag-inom para mawala yung lungkot, makalimot. Araw-araw, gabi-gabi, walang oras na hindi ako umiinom. Magigising ako na umaga. Bukod sa masakit ang katawan mo, masakit yung ulo mo. Pero ang pinakamahirap sa lahat, ang sakit sa puso. Sobra. At hindi nagtagal, dito sa lugar natin, nakilala ako, Obet Lasinggero. Yung walang papupuntahan, walang kaseryosohan, walang direksyon ng buhay. Kaya ang ginagawa ko, dinadaan ko lang sa biro. Kagaya ng ginagawa natin, yung paprank-prank natin. Pagod na ako. Teka, Norman. Di pa huli ang lahat. Hindi ko alam kung bakit pa tayo nandito. Mali yung pumunta pa tayo dito. Paano yung laban kay Balmores? Paano yung pinaglalaban nating justisya para sa mga nabiktima niya? Ano? Tapos na ang laban ko. Tapos na. Ayoko na. Pagod na ako. Tapos na, Jen. Sabihin mo lang sa akin kung anong alam mo tungkol kay Norman de la Cruz. May tumulong sa kanyang doktor. Doktor? Hindi biro ang pinagdadaanan ni Norman. Sana lang malampasan ang lahat ng pagsubok na to. Tony! Oh, si Judge. Ano nangyari? Nakuha ng paninda ko, hindi naman nagbabayad. Ay!